And so thank you. So to keep the ball rolling po, let me introduce na po our resource speaker po for today. Yan, so our resource speaker is Mr. Alexis Bernardino. He has over 20 years of combined solid experience in telecommunications and principal vendor specializing in IP networking and cybersecurity. Prior to joining in the PLDT enterprise, he previously and led the PLDT Smart Critical Cybersecurity Operation pillars on his capacity as Deputy CISO, such as the architecture, innovation, planning, and engineering, cyber incident response, threat, intel operations and investigations, internal cybersecurity operation, and risk management groups. And before joining the PLDT Smart Group, he has held leadership on and executive roles at various local and multinational companies as well as regional organizations through Asia Pacific and instrumental in transforming their business to the next level. So Mr. Bernardino obtained his Bachelor's of Science degree in Electronics and Communications from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila and is a fully licensed PECE and ECE professional. So he also completed the Executive Cybersecurity course from Harvard and Asian Institute of Management. So allow me to welcome po our resource speaker, Sir Alexis Bernardino po. Hello po, Sir Alex. Hi, good morning and Good good morning po. morning din po sa lahat ng umattend ngayon dito sa webinar natin. I could see 90 people attending. No? So magandang umaga po sa inyong lahat. Let me just share my screen for a while. Okay, let me know if you could see my slide. Okay, I'll just minimize the other. Okay, I'll put my slide in presentation mode. Okay po ba yung audio ko? Malinaw naman po. Malinaw po yung audio. Yes pa. Okay pa. Oh, okay, very good. So you can see my slide now, yung naka-presentation mo? Yes po, sir. Kita na po yung slide. Okay, so again, in behalf of EPLDT and PLDT Enterprise, we would like to thank DICT Calabarzon 4A for getting us to be your main speaker for this 4 weeks. Cybersecurity month po kasi natin yan. So happy Cybersecurity month to everyone. And this is our final episode na po, targeting yung mga local government units natin. So very timely kasi as you know, ang dami nating naririnig sa news ngayon na mga breaches na nangyayari sa mga government agency natin. So let me just remove this one. Sa mga government agencies natin. And it is really timely that we discuss about cybersecurity. Kasi more than sa PLDT group naman, more than a practice, discipline, and business, this is also part of our corporate social responsibility to spread awareness to the community, to the organization, to the government regarding the best practices of cybersecurity, to be able to help din yung mga organizations, especially our local government unit, in protecting and fortifying and maturing your cybersecurity posture. So on this day, we will discuss different topics regarding cybersecurity, but I want to focus on the government agencies. We will share to you some trends. Ano ba yung nangyayari sa government agency, how they do the cybersecurity practice. We will share some data on the landscape that we are facing right now in terms of cybersecurity. Why do hackers do what they do? Ano ba yung mga motivation ng mga hackers? Bakit nila binibreach yung mga organization? And at the later part, we will also share to you actual breach use cases na experience namin sa PLDT with our customers. Baka kasi gamitin din sa inyo yun. Yun yung mga common tactic, techniques, and procedure na ginagamit ng mga hackers ngayon na maaaring applicable din sa government agency. And finally, on the end, we did a due diligence of doing a reconnaissance in some of the government units sa Calabarzon area. So tinignan namin kung alam mo yon, ano yung mga vulnerabilities, baka may mga open vulnerabilities that could be
a possible cause of a breach to you, no? So, okay, let me start by sharing you this, no? So Director Mueller is the FBI director from 2001 to 2013. He said this 10 years ago pa, no? So he said there are only two types of companies or organization right now. Those that had been hacked and those that will be. So pinili po namin tong quotation na to kasi this perfectly describes the cybersecurity landscape that all of us are in right now. Na it's no longer a question if your organization or our organization is going to be breached or attacked, or how your organization and our organization is going to be breached or attacked. But the only question now remains is, when is our organization? Ang tanungan na lang po, kailan? Kailan tayo mabibreach at kailan tayo mahack? But the real question there, ang tamang tanong po doon is, if that inevitable time come that we will be breached, is our organization ready to respond and recover? Kasi meron pong operational disruption. Sorry, may naririnig akong background. Paki-mute lang po yung mga mic natin para hindi siya mag-feedback na malinaw po yung boses, no? So, ang tanong na lang po, gaya ng sinabi ko kanina, kailan tayo mabibreach? And ready ba tayo pag na-breach tayo? Makaka-recover ba tayo agad, no? On the government perspective, to resume the services that we are giving to our citizenry, to our people, no? Pero kung ako tatanungin nyo, i-extrapolate yung sinabi ni Director Robert Mueller, as a cybersecurity professional and as a cybersecurity evangelist, ito po yung take ko. In the current cybersecurity landscape, everyone is a target. Not only organization, not only government unit, not only private companies, may it be bank, may it be telco, may it be BPOs, no? Pero ang mas nakakalungkot po, ang realidad po ngayon sa cybersecurity landscape natin, ang mas tina-target po ng mga adversary or ng mga hacker really is the most vulnerable sector ng society natin, which is tayo, yung mga tao, yung mga common people, di ba? Nakikita nyo, napakadami pong scams na nangyayari ngayon, di ba? So, meron tayong phishing, smishing sa SMS, vishing, yung voice phishing, di ba? Quishing, yung mga QR codes. So, lahat po ng scam nangyayari ngayon. And ang malungkot po doon, ang common na tinatamaan, yung mga tao po natin or yung mga members ng society natin na walang kaalam-alam sa cybersecurity. Kaya we really support tong initiative ng DICT Calabarzon 4A with the coordination with the Cybersecurity Bureau to really spread awareness, no? To really advocate for awareness and education in cybersecurity. Kasi doon po lahat nagsisimula. We need to inculcate the cybersecurity culture to the very grassroots of our community. Dapat lahat po maging aware how to protect yourself, di ba? How to protect your organization to be able for us to have a secure Philippine cyberspace, no? Next. Ito naman po, ito yung mga nangyayari ngayon. Ito naman po to, no? Sa nakakausap naming mga organizations, no, sa industry natin and also sa mga government unit, dito na po papunta yung most of organization. They are adapting and evolving to these three industry trends and best practices. Ano-ano po ba yun? So number one, cloudification. So naririnig niyo po lagi ito, no? Yung digitalization. Everyone is talking about digitalization. Ako, ang take ko po dito, nung nagkaroon kasi ng pandemic, di ba? So we are locked down sa mga bahay natin, no? And we are forced to use the technology available to be able to resume our way of life, our way of work, di ba? Ako nga po, nung pandemic, pinatakbo ko po yung Cybersecurity Operation Group ng buong PLDT Group na nasa bahay lang po kami lahat. Naka-remote work po kami kasi wala pong pwedeng lumabas at pumunta sa opisina. So possible pala, no? Kaya post-pandemic, pagkatapos po ng pandemic, na-realize ng mga organizations yon, no? No, kaya ngayon, mabilis na yung adoption sa cloud. Napakarami namin, bibihira na po kami nakakausap ngayon ng mga organization na wala pang plano o hindi pa nagsimula doon sa tinatawag na cloud journey nila. So bakit ba sila lumilipat sa cloud? Yan. Of course, bumababa yung cost nila, yung scalability nila kasi may protection ka sa technology obsolescence, di ba? Kasi ngayon,
bumibili po tayo ng mga hardware, yung mga software na kailangan natin sa mga organization natin, na in 3 to 5 years papalitan nyo na po. No? Sa cloud, di ba, highly scalable siya. Pag kailangan mo ngayon ng capacity, ng storage, ng compute, ng memory, kayang-kaya mong ibigay. No? So yun yung isa nun, no? Isang advantage. No? Next, ano pa yung ginagawa? Ito po, convergence. So hindi na po tayo nagbi-build ng mga siloed infrastructure na binubuo lang natin siya para sa isang purpose. So lahat po ngayon gusto na natin i-converge, no? Yung tinatawag po nilang sini-synergize natin, no? From our people, process and technology, we are beginning to converge everything. And ito po yung sinasabi naming napaka-importante. So dito sa digital transformation shift na ginagawa ng mga local government unit or even the private sector na nandito or academe na nakikinig ngayon, huwag po nating kalimutan itong pangatlo. Yung po yung cybersecurity. So no digital transformation journey would be successful without cybersecurity. Kaya natutuwa rin nga po ako, 'di ba, nanggagaling mismo kay Presidente Marcos, no, na ang vision niya sa Pilipinas is really fully digital. That's good. Pero hindi po niya nakakalimutan na isama yung cybersecurity dun sa messaging niya, no? Kasi alam na po natin na kailangan natin tong pag-alam or pag-explore ng cybersecurity to be able to protect our citizenry and the public service that we are giving to our people do sa mga nasasakupan yung mga LGUs, no. Next. Ito naman po, gusto ko lang i-share sa inyo. This is a busy slide pero hindi ko kailangang ipaliwanag lahat. Survey po ito na ginawa sa 1,200 organization worldwide across 14 industry. Iba-iba po yan. Gobyerno, healthcare, telecommunication, media, bangko. Ito po yung nagsasabi kung bakit yung cybersecurity is really critical ngayong 2023 at moving forward. Ano-ano po yun? So yan, yung sinasabi ko po kanina, everything goes digital. Ito na po yung pagpunta natin sa digital space, no? So ngayon po, hindi naman po ibig sabihin na nagmamigrate tayo papunta ng bagong technology, nawawala po yung mga vulnerability o yung attack surface natin. Sa matter of fact, lumalaki pa nga po. Kumbaga, dadagdagan, no? Sunod po, yan, work become riskier. So ngayon, kung mapapansin nyo na-experience nyo to ngayon, hybrid na po yung natin, yung type ng work natin ngayon. So merong araw na nasa opisina tayo, may araw na nasa bahay lang po tayo. Right now, kagaya ko, kinokondak ko tong webinar session na to, pero nasa bahay po ako, wala po ako sa opisina namin. No? So may flexibility na tayo. Pero nakakatakot din po yun kasi naka-expose po tayo. So kagaya ko, nakakonect ako sa public internet ngayon. Hindi ako nakakonect sa corporate network namin. Kung nasaan, yung mga protection namin ng security control ay nandoon. So it is up to me now to protect myself now na naka-expose ako sa internet. No? So ganun po, how you will strike the balance between that new hybrid workforce na ginagawa natin. Ito po, organization morph into the ecosystem. Meron pong ibang mga partners natin, halimbawa sa mga ahensya na may kinuha kayong specific na partner or vendor or whatever na dumudugtong po sa infrastructure nyo. So ngayon, based sa pag-aaral, mga bagong breaches po na lumalabas ngayon is caused by this, yung mga third party po na nakadugtong sa atin. So very careful din po kayo, scrutinize nyo kasi kapag na-compromise po yung mga partner nyo na nakadugtong sa inyo, you might all as well be compromised po, no? Next, yan, yung mga regulation sa government, napakahigpit po natin. Meron tayong National Privacy Commission, meron tayong National Telecommunication Commission para sa amin sa mga telco, meron tayong Data Privacy Law, di ba? So marami pong mga regulation pertaining to data security and cybersecurity. Yan, mga bagong technology po, makakarinig na kayo ng IoT, yung Internet of Things, na lahat po may IP addresses na nakakonect sa internet. So 5G, yung bagong mga technology. So itong mga bagong technology po na to, since bago sila, wala pang masyado nakakaalam, ine-exploit din po ng mga hackers to
para mapasok po nila, no? Kasi wala pa nga pong protection tong mga to. Kaya ginagamit din po nila tong mga bagong technology nito to be able to attack us, no? Pero ito yung gusto kong i-highlight. Yung pang-anim, no? Yan yung napaka-importante ngayon. Cyber adversaries are upping up their game. So ibig sabihin, nagiging ano po, no? Nagiging mas highly sophisticated, highly organized and well-trained. Ayan, sinasabi niya, nagiging business na po yung ano, yung cybersecurity. Mamaya magpapakita po kami ng data sa inyo para masubstantiate to, no? Pero ito nakakatakot kung naalala niyo po, may isang hacking na nangyari nung I think that was 2016, yung Bangladesh heist, if you remember that. Hinak po sa US, sa bangko sa US, hinak sa bangko sa Bangladesh. Ang nakakalungkot po, ginamit na conduit yung local bank natin dito para ilabas yung pera. Kapag ka inisip nyo po yung ganong ka-sophisticated na attack, no? So hindi siya pinaplano ng 1 taon. Baka pinlano nila yan ng 2 taon, 3 taon para ma-execute yun. O kaya lang, dito na-discover na, yun nga, nilolaunder nila yung money, dito na po nahuli sa Pilipinas yung ano, yung scheme na ginawa nila, no? So, gaya din po nung mga nangyayaring ano ngayon, hacking sa government agency natin, and ang sa aking palagay, magpapatuloy pa po yan kasi nagiging targeted po yung mga government agency natin. Dapat mas maging vigilant po tayo, mas maging paranoid, especially po yung mga LGUs natin. No? Now, ito po yung some ng mga notable breaches. Siguro nakita nyo naman po to. Just to give context, no, na may mga government agency tayong nabibreach talaga. But anyway, ito naman po, kinuha lang namin sa mga online na balita. Alam nyo naman po to definitely, yung nangyaring hacking sa Department of Foreign Affairs noong 2019, sa National Privacy Commission noong 2020, sa Philippine Statistics Authority recently, and sa PhilHealth. Hindi pa po nasama rito yung sa Congress. Kahapon napanood ko sa news, yung DOST nagsabi rin na na-breach yung sandbox na ginagamit nila. So napakarami po, no? So talagang critical, especially for the government agency, especially nangyari sa PhilHealth. Naririnig ko sa news nun, syempre marami po tayong kababayang nasa hospital, hindi po sila makapag-file kasi naka-down yung website ng PhilHealth, naka-down yung sistema. Yun po yung tinatawag nating operational disruption, no? Kaya nga po yung tanong natin kanina, kapag nangyari sa atin yung breach, gaano tayo ka-soon makakapag-respond at makaka-recover? Kasi may nakasalalay po na serbisyo dun sa mga tumatakbong application po sa atin. No? But anyway, hindi lang to nangyayari sa Pilipinas. So gusto namin i-share sa inyo, this is very rampant as well in the rest of the world. No? So ito, nag-research yung team ko. Hindi ko alam kung naalala nyo si Ray at si Lorraine. Nag-speak din po sila ng mga nakaraang linggo rito sa webinar natin. Ito po yung mga timeline ng mga breaches na nangyari sa mga government agency sa iba-ibang bansa mula 2020 hanggang 2022 po, no? So imagine nyo po to, no? Anyway, ibibigay naman po namin sa inyo tong copy ng slide na to, pero gusto ko lang po magbigay ng isang example, no? So kuha po tayo ng isang example, halimbawa, ang Israel po, imagine, Israel na po to, yung Ministry of Defense nila ng Israel, ito nasa gitna, hindi ko po maano yung pointer ko. Dali lang po, pen, okay. Ito pong Israel Defense Ministry, no? Kilala po natin ang Israel na napakagaling sa cybersecurity po, no? Pero tingnan nyo po, even on local military security nila, no? Pero na-hack pa rin po sila, di ba? US State Department, imagine niyo po, US na po to. And ito pong US State Department is isa sa mga pinaka-secure dapat na ahensya ng gobyerno ng Amerika. Pero still nabutasan po sila. Russia, ito naririnig niyo po sa mga hacking to, Russian government. Pero na-hack pa rin po sila, no? So mamaya siguro pag diniscuss natin yung mga motivation, maaaring mabigyan tayo ng linaw. Pero itong mga to, ang ibig lang pong sabihin na to, is normal na po yun na talagang mabibreach at mabibreach tayo. Pero dapat, handa po tayo, dapat
sigurado tayo na kung mangyayaring insidente na yun sa atin, walang masyadong damage po sa ano, no? Sa gobyerno natin. Hindi tayo masyadong tatamaan ng breach. Ngayon, ito po yung mga bagay na dapat sana nilang ginawa, no? So kagaya po nun sa ano, Israel, yung kinuha ko po kanina, ang ginamit pong attack sa kanila is ang tinatawag nating denial of service or yung DDoS attack. Ibig sabihin po nito sa simpleng salita, pinapadalan po ng malalaking traffic, no, na siguro maraming queries yung ano nila, yung mga equipment nila para maging unoperationalized po siya. Ibig sabihin, mababurden. Halimbawa, kung ako po tao, pinainom ako na napakaraming tubig, parang gano'n, na hindi na ma-process ng lalamunan ko, ng katawan ko, no? So, ganun po yung ginagawa, no? So, kung meron lang po sila sanang security solution na anti-DDoS, hindi po sana sila na-hack. So, yun po yung sinasabi natin. Kailangan po tayong mag-deploy ng mga security control to be able to protect us. And hindi lang po dapat particular security control for a particular cybersecurity challenge. Dapat po tinitingnan natin yung cybersecurity on an end-to-end perspective. Ano pong ibig ko sabihin doon? Dapat yung ilalagay po namin, ang tawag namin sa cybersecurity doon is defense in depth, no? Layer po yung security. Kasi ang trabaho po natin sa mga ahensya ng gobyerno na nandito ngayon, kung kayo pong may hawak ng IT or ng cybersecurity, is pahirapin po yung buhay ng hacker na wag silang basta-basta makakapasok dun sa mga infrastructure natin. So kung meron pong, halimbawa yung attacker, yung attack niya is may 5 proseso or 5 step, dapat ma-break po natin yung isang step doon para hindi mabuo yung buong hacking niya at hindi niya ma-exfiltrate yung mga data po natin sa gobyerno. No? Next, ano pa po yung importante? Ito po yung ginagawang practice sa mga government units across the world, no? Best practices po, no? Yan, enhanced visibility to threats. Kailangan po nating magkaroon ng visibility. Ito nga po lagi namin sinasabi sa mga evangelization namin na visibility po is very absolute and important in cybersecurity. Kasi hindi po natin mapoprotektahan yung mga asset nyo na hindi natin alam at hindi natin nakikita, di ba? Yung attack surface po, ibig sabihin, binabawasan nyo yung mga opening dun sa mga pintuan nyo, no? Sa mga bintana nyo, sinasara nyo para hindi kayo mapasok doon, no? Accelerated compromise detection na kapag na-compromise na po tayo, nakikita na po natin agad, na-detect natin para agad-agad makaka-respond po tayo. Kasi pag di tayo makaka-respond, may epekto po talaga sa serbisyo na ino-offer natin sa public kasi may disruption po ng service. And ito po yung pinaka-importante. Minimize po natin yung impact ng breach at ma-restore po natin yung operation natin agad. Ito po yung number 1 dapat na objective natin. Kaya doon sa tanong ko kanina, when it happens, are you ready to respond and recover? So ito po yun. Kailangan tayo makapag-respond quickly and makarecover quickly dun sa operation natin. Ngayon, susunod, paano po natin i-operationalize yung cybersecurity? Ito may mga pillars po kami. Ito sa PLDT, ganito po sinimplify namin yun. No? So 4 na quadrant lang siya. Pero ito rin po ay base sa mga standards sa industry like NIST, ISO. Pero kinostomize po namin siya based sa requirement namin sa telco po. No? So tawag namin dyan, PPDR, Predictive, Preventive, Detective, and Responsive. Siguro may iba po rito, nakaka-attend na kayo ng ibang talks ko rin sa ibang lugar. So dati, sinasabi po namin, gusto po namin i-move yung needle kasi mga nakakausap po namin, nandito lang po. Ibig sabihin, akala nila, kapag may preventive at detective capability na sila, ibig sabihin, ginagawa po nila itong mga bagay na to, meron po sila nitong mga bagay na to, secured na po sila. Yung po yung tinatawag naman namin na false sense of security. Sinasabi ko last year nung nag-talk din ako sa DICT, we need to move the needle from this side to this side. Kasi ito po ang tawag ko rito, reactive cybersecurity approach. Baga nag-iintay lang po tayo na may mangyari sa atin. Pupunta po tayo sa kabilang side. Ito naman po yung tinatawag kong proactive cybersecurity approach. Meron kang predictive capability, meron ka rin responsive capability. Ibig sabihin, kung bago pa mangyari sa iyo yung cyber attack, alam mo na, meron ka ng idea at kaya mo mag-respond, no? Pero in-elevate pa po namin to, no?
So hindi lang from reactive to proactive cyber approach. This year po, sinasabi namin, dapat mag-move tayo dito sa bago, which is adaptive cyber approach. Ito na po yung paggamit natin ng artificial intelligence, machine learning, and deep learning sa pag-operationalize po natin ng cybersecurity. So paano po ginagawa yun? Para mabigyan ko lang kayo ng context or substance. No? Yan, comprehensive from threat prevention, detection, and predictive and response capability. So halimbawa, yan, yung mga network, nyo po, equipment nyo, yung mga endpoint nyo, yung mga laptop nyo, kung nasa cloud na po kayo, yung mga third-party data nyo, lahat po yan pumupunta sa isang repository. So, yan, sa mga dark web, yan, threat intelligence, ito, isa pong gusto kong i-highlight sa inyo ito. Napaka-importante po sa cybersecurity ng threat intelligence. Parang military din po yan, yung intelligence natin sa military. So, ginagawa nila yung detection, investigation, and response dyan po, And automation, ino-automate na po natin yan. Ngayon, sa PLDT po, gumagamit na po kami nito dun sa tinatawag namin Security Operation Center namin, So yan po, in-incorporate namin yung AI, ML, and automation to be able to easily identify threat, detect threat, investigate, and response, importante po yun para po nababawasan yung intervention, Kasi kapag ka human po, meron din siyang halimbawa, hindi mo nabantayan, di ba? Hindi naman kaya ng tao natin na 24 oras nakatutok lang dun sa mga tools po na ginagamit natin. So, kailangan din po natin i-adapt to. Pero, ang nakakatakot po doon is that kung ginagamit po natin tong bagong teknolohiya ng AI at ML sa paglaban sa cyber attack, gagamitin din po ito ng mga adversary at ng mga hacker para i-attack tayo. So as a matter of fact, may narinig ako sa balita nung siguro mga 2 months ago, ginagamit nila yung AI. Hindi ko po alam kung na-experience ito. Ako na-experience ko po ito. Yung may tatawag po sa inyo, tapos wala pong sasagot sa kabilang linya. Parang kino-connect po kayo sa recording system para kapag nagsalita ka, hello, hello, or sino to, or whatever sabihin mo, hindi natin alam, nire-record na po pala yung pattern ng voice natin. Tapos ginagamit po nila itong AI/ML to construct that. So halimbawa, may isang insidente po, in-scam po yung magulang. Sinabi dun sa magulang, hawak namin yung anak mo, ito, pinarinig yung boses kasi nakuha yung pattern ng boses ng anak niya na magsasabi na, Mami, nandito ako, tulungan mo ako, etc. Pinagdeposito po sila ng pera, pinagdala sila ng pera or whatever. Tapos, hindi po alam nung magulang, nasa school lang po yung bata, pero na-scam na po sila. So, ibig sabihin, ginagamit din po yung teknolohiya so, sa pag-scam. So, kaya ako po, ang tingin ko po, ang magiging next battlefield sa cybersecurity po would be ito ng sinasabi nilang artificial intelligence versus artificial intelligence po. Now, pumunta naman po tayo sa statistics sa Pilipinas para makita po natin ano ba yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. And gusto ko pong ipaalam sa inyo na ito, tayo po ang number 1 most attacked country in APAC. Iniisip ko nung nakita ko po itong data na to, bakit kaya ang Pilipinas, at least APAC sa Asia Pacific po, ang naisip ko, yung mga exposure ng citizenry natin sa social media. Sa matter of fact, sabi nga, ang tawag nila sa atin, social media capital of the world. Nasa top 10 tayo, even top 5 pagdating sa Facebook, pagdating sa Instagram, pagdating sa Twitter, pagdating sa TikTok, So, ibig sabihin, napaka-active po ng mga Pilipino pagdating sa social media. And it poses a lot of threat to us kasi naka-expose tayo. Doon po tayo na nasisimulang ma-fish, doon tayo nasisimulang ma-hack kasi expose lahat ng data natin. So be careful din po sa pag-share ng mga information nyo sa social media kasi pwede pong gamitin to ng mga adversary to be able to do a scam or to have a personal attack on your social media accounts. Sa mga organization naman po, ito, may bago po kasing ngayon, yung tumama sa PhilHealth. Ang tawag po ron, ransomware, specifically sa kanila, Medusa. So nag-ship po yung attack na dun sa tinatawag nilang ransomware. Yung ransomware po is a form of a malware or malicious software na ini-embed ng mga hacker, maybe sa link, maybe sa email attachment,
na kapag ni-run nyo or kinlik nyo, makakapasok dun sa organization nyo or even sa mga mobile device nyo, and i-encrypt po nila yung data niya. Ibig sabihin, paano ko ba ipapaliwanag yun? I-encrypt nila yung data, gagawin po nilang hindi usable. Kailangan nyo ng decryption key para babasa nyo. Tapos, hihingi sa inyo ng ransom. Sasabihin sa inyo, magbayad kayo ng 20 million, magbayad kayo ng 10 million para ibigay ko sa inyo yung data na yun, diba? Eh na nakakalungkot, yan, may mga nagbayad pong kumpanya sa Pilipinas. Pero ang nakakatuwa naman po on the positive side, nag-i-increase po yung skepticism ng mga organization, no? So 70% ng mga organization ngayon dito sa Pilipinas, yung mga kumpanya, even mga sa government agency natin, ine-expect po nila na may mangyayaring breach sa kanila or compromise in the coming 12 months. No? Ibig sabihin, naghahanda na po sila rito. Kailangan i-fortify nila yung cybersecurity defenses nila. Now, mag-step back po tayo, no? Kasi itong mga nangyayari ngayon sa current landscape natin, yung pag-attack sa mga government agency natin, siguro intindihin natin bakit ba ginagawa ng hacker yung mga ginagawa nila? Why do hacker do what they do? Bakit sila nang-hack in the first place, no? Bakit nila ginagawa 'yon, no? So ito po 'yon. Meron pong dalawang categorization ng mga hackers, no? Yung isa is an unrefined motivation, and yung isa naman po is a highly sophisticated attack po talaga. So itong una na to, maaring hindi siya tumitingin ng ano, no, ng financial gain. Most of the attacks po kasi ngayon, number one motivation po talaga ron is pera, money, extortion po, no? So dito sa category na to, unrefined, maaaring iba yung rason niya. Mamaya papakita po namin sa inyo yung mga halimbawa. Sa highly sophisticated naman, ito na po talaga yung pinagplanuhan, talagang pinag-aralan, pinaghandaan. Definitely, money po ang ano rito. Money ang involved dito talaga. Ito po yung sinasabi nila na ginagawang negosyo yung hacking sa cybersecurity. No? So sa mga unrefined, ano yung mga category yan? May tinatawag tayong hacktivism, no? So bigay tayo ng example para maintindahan natin ano ba yung hacktivism, no? Yan, kung maaalala nyo, no, na nasa Netflix to, kung napanood po nyo yung Edward Snowden, no? Isa po siyang empleyado ng National Security Agency ng Amerika. Isa pong intelligence intelligence organization ng Amerika sa gobyerno nila, no. So, kung napanood po niyo to, si Edward Snowden, magaling siyang ang tawag po sa kanya analyst eh. So kaya lang nung ginagawa niya yung trabaho niya, parang siya naramdaman niya sa sarili niya na parang sobra na yung ginagawa ng Amerika or nung ahensya nila sa pag-surveillance ng mga tao. Parang nakakalabag na siya sa privacy ng mga tao. So yun po yung in-expose niya. Ibig sabihin, hindi siya naghahanap ng pera. Hindi siya naghahanap. Ang motivation po niya is really, sa personal point of view niya, hindi na tama yung ginagawa. Kaya lumabas siya, di ba? So, hinak niya yung NSA, kinuha niya yung mga data na yon, no? Yun po yung nangyari kay Edward Snowden. So si Aaron Swart naman po, ito naman po yung isang advocate ng Open Information Access, no? Pag ni-research niyo po siya, ito po yung sa mga RSS feed, no? So ang gusto po niya, mag-interoperate or mag-interwork yung Apple, yung Android on an open platform. Hindi pwedeng iba-block or walang interoperability. So ganun din yung ginawa niya, hinak niya kasi hindi nangyayari. So ito po, based sa prinsipyo ng tao. So yun po yung isang motivation. Number two, personal vendetta. Yung may nagalit sa'yo or alam mo yun, meron siyang nakaaway. So ginagamit din po niya yung hacking para gumante. Parang ganun po, no? So yan, kaya hinighlight po namin dito yung mga social media. Siguro na-experience nyo rin po to. May nagtatry magpalit ng password mo sa Facebook. May nagtatry umaccess ng Instagram mo. So yan po yung isa ron, no? Susunod po, curiosity and challenge lang po, no? So parang naku-curious sila, ano ba yung kailangan gawin nito? Parang ibigay ko sa inyo example, no? Kung naaalala nyo yung I love you virus, isang estudyante pong Pilipino no na nag-aaral yata sa AMA yon,
Wala lang, out of curiosity, gumawa siya ng isang virus, di ba? In-upload niya sa internet, hindi niya alam yung epekto, tinamaan yung mga US government agency, tinamaan yung ibang mga critical infrastructure, di ba? Hindi po alam yun kasi napakabata pa po nung estudyante na yun. Pero yung catastrophic effect na nangyari sa paggawa niya ng virus na yun. So, luckily for him, since nakita yung potential niya, alam ko po, hinire siya ng isang US company kasi nakita magaling yung bata. No? So, yung tawag naman po ron, curiosity and challenge. So, ito, isa kilala po sa web to, si Adrian Lamo, sa paggawa po nito, out of curiosity lang. Meron din naman pong gumagawa nito out of fun. Parang gusto lang po nila, wala lang, katuwaan lang po, no? Para sumikat sila. Ito naman si Kevin Paulsen, 1980s pa po ito niya ginawa. Hinak niya yung TV station para manalo siya ron sa contest. Diba? So, yun naman po isa. Isa naman po, extortion. Ito, common na po ito. Yung pag-scam, no? So, hindi sila mga professional, diba? Pero nangi-scam sila. Imagine this, 100 million yung na-scam niya, no? Nagpapanggap siya na stop siya ng isang kongresista po natin. No? And online anarchy, yung huli po. No? Ito po naman yung normally mga kabataan. Ito pong CCCB, pag ni-research nyo sa internet to, isa pong grupo to ng mga kabataan na interested sa hacking, no? Na sa Berlin, Germany. No? So parang nagre-recruit sila ng mga bata rin na interested. Tapos wala lang, out of nagtatry sila para sumikat yung grupo nila or what. May tinatawag din naman po tayong script kiddie, no? Yung mga bata naman po to na marunong mag-code tapos nagtatry lang sila, di ba? Kung makakapasok sila, no? So yun po yung mga motivation. Ang tawag po natin doon, unrefined. Lumipat naman po tayo dun sa mga highly sophisticated attack. Ito na po talaga yung involve yung dollar value, yung money, no? Kaya po nila ginagawa yun, no? Ayan, financial gain. Yan yung una, no? So hacker with the objective of ransomware payment, data theft, or fraud. Maring ibinibenta po nila yung mga information na nakuha nila sa dark web, no? Para kumita sila ng pera, no? State-sponsored naman po, ito naman po yung mga hacking na ginagawa nila ng mga gobyerno po, no? So kilalang-kilala po rito ang Russia, ang China, 'di ba? Na ang ginagawa po nila, nag-i-spy sila, yung espionage. Ginagamit din po nila ang cybersecurity to gain to gain advantage. Kasi ngayon po, ang totoo yung mga war na nangyayari between Russia and Ukraine, hindi lang po physical war yan na binobomba, na pinapadala ng missile, 'di ba? Ang totoo po may cyber war. So may nakausap po akong network ko sa region. Yung kwento po dun sa Russia and Ukraine war, if I may share with you, bago po binomba ng Russia ang Ukraine, ang ginawa po nila, pinatay nila yung grid. Hinak nila yung grid ng Ukraine. So walang kuryente. Pinatay po nila yung power, electricity. So ibig sabihin, blackout po sa buong Ukraine. Down ng communication, down ng surveillance, down po lahat. Saka po nila binomba ngayon ng physical bomb. So ibig sabihin, kino-combine na po nila yung cyber with the physical warfare, no? So ganun po yung nangyayari na ngayon. More than the physical war, may nangyayari din pong cyber war in between. Information broker, ano naman po ibig sabihin nito? Ito naman po yung kumukuha ng mga data, gaya po niya, no? Yung makikita nyo rito. Binibenta po sa dark web kasi yan. Magkano yung cost ng driver's license? So, $20. Medical records, napakataas po, hanggang $1,000. Yung mga SSS number natin, binibenta rin po yan. Diploma, passport, imagine. Diba? So, ganun po. Kumukuha sila ng data para ibenta nila at binibili po sa dark web yan para gamitin sa mga scam. Sa mga kumpanya naman po, ito, competitive advantage, no? Yung mga tinatawag nating corporate espionage. So, ginagawa naman po dyan yung mga trade secret ng mga kumpanya para malaman nila in advance at magamit po nila sa competitive advantage nila. And of course, espionage and surveillance. Yan na po yung mga bansa versus bansa. So makikita nyo dyan, US, China, Russia. Normally sila po gumagawa niya. No?
So yan po yung iba-iba motivation kung bakit ginagawa ng hackers yung mga ginagawa nila. Ngayon lumipat naman tayo sa landscape ngayon sa Pilipinas. Ano ba yung mga nakikita nating landscape ngayon pagdating sa cybersecurity? Yan. Merong People's Liberation Army, no? So yan po yung mga tumatarget sa mga government institution natin na related sa trade, defense, and external affair, no? So ang gusto po nila, meron din silang data exploitation na ginawa sa prominent manufacturing and electronic company po rito sa Pilipinas. So ibig sabihin, targeted po yung attack nila. Talagang papunta sa mga government agency at sa ibang mga malalaking kumpanya, no? Meron namang isa, yung mga Korean hackers, sinabi nila, ito lang, bagong-bago po, September 2023 lang po itong data na to. Ang hinahack naman nila, yung mga BPO po, yung mga call center natin, tsaka yung mga food processing organization. Tapos yan, they claim to have hacked Philippine FinTech Organization noong August 19, 2023. Again, ang gusto po nila dyan, financial gain po. No? Next, ito po, mga Russian-speaking cyber criminal. They are trying to attack naman the mineral industry natin. No? May ransomware group na nag-show ng interest to launch an attack against service provider gaya po namin mga telco, PLDT, no? Pero mga Russian speaking po ito. Tapos may tinitira din po nila yung mga water and electric supply organization. Kasi ito po yung tinatawag nating mga critical infrastructure. So imagine niyo po kami sa PLDT. Kaya ako po yung nag-head ng operation nung cyber security ng PLDT group noon, hindi po talaga ako nakakatulog. Kasi po iniisip ko targeted kami as as a known brand, telco kami sa Pilipinas. Ini-imagine ko yung impact kung halimbawa bumagsak po kami buong PLDT dahil sa cyber attack, no? Mawawalan po ng komunikasyon yung buong Pilipinas. Imagine niyo po yung epekto nun. As a critical infrastructure ng Pilipinas na telco ang PLDT. Kaya kami po, we take cybersecurity very, very seriously. Talaga pong as much as possible, pinoprotektahan po namin yun. Hindi lamang po para sa aming organization, pero sa kabuuan po para sa Pilipinas. Kasi po kami po yung major telco na nagbibigay ng serbisyo ng komunikasyon, internet, at iba pang serbisyo sa mga Pilipino at sa mga ahensya natin. Next, ito, gusto ko pong maunawaan nyo rin, yung ano ba yung ginagawa talaga nitong ransomware? Dapat maintindihan natin para at least alam natin yung objective, alam natin kung paano po protektahan yung sarili natin. Ayan, ginagawa po nila through phishing, ito na-discuss na po ito ng mga previous cybersecurity awareness natin, tumitingin sila ng mga vulnerability, at yung mga stolen credential, yung mga username and password na ginagamit nyo po. So kapag nakapag-gain po siya nun, makakapag-infiltrate siya sa network nyo kasi alam ng network nyo, legitimate yun. Yan, ini-encrypt po nila. Yung signage po na lock na yan, ibig sabihin nila lock niya yung data nyo, ini-exfiltrate nila, tapos yan, manghihingi sila ng ransom. Kung hindi, di ba, i-expose namin kayo, na na-hack namin kayo. Sa cybersecurity po kasi, more than ito gusto ko rin po i-share sa inyo, more than the operational disruption that will be brought by a successful breach, it is the reputational damage to the brand that is more catastrophic. So halimbawa po sa mga ahensya, di ba? So yung credibility ng ahensya po ang masisira doon kapag ka na-breach po kayo. No? So parang mahirap nang magtiwala kapag may nangyaring mga cyber incident. No? So that's reputational damage. No? So ito po yung isang importante, naglilib din po ng backdoor yung mga yan. Kaya make sure kapag halimbawa nagkaroon kayo ng compromise or experience ng breach incident, siguraduhin po natin malilinis natin yung buong infrastructure natin bago po natin ibalik. Kasi kapag hindi po natin nagawa yon, may backdoor po yung hacker, ma-access pa rin po yung mga information natin sa loob. So ganun ka-komplikado at ganun ka-sophisticated po yung mga attacks ngayon. No? Ito naman po yung mga consequences. Ano ba yung mga consequences kapag nangyari yan? Yan, unang-una na po yung financial loss, di ba? Kasi naniningil sila ng ransomware payment. Meron kang restoration ng data, pe-penalize ka ng mga regulatory,
pwede ka pang mademanda sa korte, 'di ba? So, 'yan, kailangan mo mag-procure talaga ng mga cybersecurity measures. So, una po yung financial loss. Pangalawa, data loss, 'di ba? Nakuha na po yung data natin. So, yun po yung ano natin, problema natin, no? So, yung mga personal identifiable information natin, pangalan, birthday, cellphone number, kahit address ng bahay mo. So, nakakatakot po, di ba, na gamitin laban sa atin yung mga data nakuha sa atin, no? Business disruption, ito po yung sinabi ko kanina, pwedeng magsara yung mga negosyo. Kasi, alam mo yun, na-disrupt talaga sila. Hindi na sila makarecover sa cyber attack, no? And ito po yung sinasabi ko kanina, reputational damage. Kasi mawawala po yung trust, 'di ba? Kliyente, yung revenue nyo, especially tayo, yung trust ng mga Pilipino sa mga ahensya po natin. Yung po yung number one natin kailangan pangalagaan. Now, ito, ito naman po gusto ko i-share sa inyo. Ito naman po yung mga ginagamit based on experience namin na mga common breach cases sa mga customer, no? So, ganito po yung ginagawang tactic ng mga hacker pag breach nila sa mga customer. Ito po sa mga private organization, no? So baka gamitin din sa gobyerno. Imagine ito po, hindi ko po sasabihin yung pangalan, ina-nominize ko lang because of data privacy and cybersecurity. Clothing apparel chain, isang Japanese manufacturing company, isang property development conglo, isang shopping store, isang food chain. So imagine niyo po, no? Iba-ibang sector po ito. Wala pong kaugnayan sa isa't isa to. Pero ang common po sa kanila, tinarget po sila lahat at hinak sila. Sabi nga sa akin itong may-ari nitong clothing apparel chain, no? Kasi ako po yung personal na nag-respond na na-hack po sila, no? Sabi niya, Alex, nagbibenta lang naman kami ng mga damit, bakit kami hinahack, no? Ganon din yung CIO nitong property development ko. Sabi niya, Alex, bibenta lang kami ng kondo. Bakit kami tinitira ng mga hackers, di ba? So again, babalik tayo dun sa motivation, di ba? Na dun sa sinabi ko kanina na lahat tayo ngayon target po sa cyber attack. No, not even kahit anong organization ka, malaking kumpanya ka, maliit na kumpanya ka, and even as a personal user, target ka ng mga scamming, no? So ito, hindi ko na po i-discuss isa-isa, pero papaliwanag ko lang po, itong isa, bagong technology, kung matatandaan niyo po yung nasa unang slide ko kanina, yung new technology like IoT. So ito, imagine niyo po, binreach siya sa IP camera. So nakakita po ng vulnerability doon sa IP camera niya, pinasok po siya, nakatawid doon sa ibang part ng infrastructure niya, no? So, nakuha yung data niya, no? Na-infiltrate sila. Ito po naman yung sinasabi ko na, halimbawa yan, may 4-step po yung attacker. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Ito yung sinasabi ko kanina, as defender ng mga organization nyo or mga agency nyo, local government unit, dapat makabreak tayo ng isa dito. Yung po yung tinatawag nating defense in depth. Dapat ma-disrupt mo yung isang step ng attack para hindi siya maging successful. So paano mo gagawin yun? Ito na po yung mga controls. Yan, kung meron sana siyang BAPT, gumagawa na siya nito, yung step 1, hindi mangyayari. Kasi alam mo, vulnerable itong mga camera na to. Diba? Step 2, kung ina-update niya yung mga firmware nito, hindi makakakita ng vulnerability. Diba? Step 3, ise-segment mo yung network mo. Huwag mo isama tong mga IoT mo dun sa mga crown jewel mo, especially itong database, di ba? Ihiwalay mo siya ng segment para kung mapasok ka man dito, hindi sila basta-basta makakatawid dun sa ibang part ng asset mo or infrastructure mo, no? Next, kung gumagamit siya sana ng strong password. Yan yung mga defense in depth na sinasabi ko kanina. Ito yung mga kailangan yung layers of security naman to be able to protect your organization. So yan po sa IoT device. Yan, vulnerable web app, pwede rin po yan. Yung mga web-facing po natin na application. Again, pareho din po yan. Ilang step yung ginawa ng hacker. Tapos yan naman po yung mga controls na pwede nyo gawin to be able to protect. Anyway, ibibigay naman po ng DICT Calabarzon po to sa inyo. Pag-aralan nyo na lang po. Ang gusto ko lang pong ipakita dito is that ito po yung ginagawa ng mga hacker at ito po yung mga solusyon na meron sana kayo to be able to protect your organization. No? So hindi ko na po i-discuss yan. Ito,
malicious email, napaka-common pero effective, no? Yung nag-a-attach po sila sa email, no? Na wag tayo basta-basta magda-download o magki-click ng mga email attachment, no? At meron din po tayong security control doon, no? Email security, etc. No? So yan, lalagpasan ko na po yung iba in the interest of time para mas marami tayong time for question and answer, no? So on the ending, ito naman po, ito yung sinasabi ko sa inyo, nagawa kami ng reconnaissance sa mga sa mga LGU nyo sa Calabarzon area, no? And ito po yung findings namin. Masaya po ako kasi hindi naman masyadong expose yung mga LGU natin sa Calabarzon. Ito po yung nakita namin. Yung EPLDT Cyber Risk Team po namin, pinagawa ko nito. Hindi naman po ito isang intrusive na hacking sa inyo, no? So, in-scan lang po namin yung mga common site nyo, yung mga open ports nyo, etc. So, halimbawa, ito pong isang website nyo, si gov.ph, isang LGU po, may mga nakita po kaming open ports like SSH, web server. May mga dapat naman po talaga naka-open kasi ginagamit nyo yan. For example, internet, dapat naka-open naman talaga yung port 80. SSH, ito, secure channel to access. Yung iba, dapat yung isara kasi yung dapat lang uma-access yung makakakuha niyan. Pero dito, wala kaming nakitang employee credential leak sa dark web. Ibig sabihin, walang compromise account. Kasi yung compromise account, ginagamit din po yan pagka nakuha yung username and password na ginagamit ng empleyado ng LGU sa pag-login, pwede pong gamitin yon. Wala rin po kami nakitang stealer log. Hindi rin po kayo pinag-uusapan sa dark web. Itong stealer log for sale, ito lang naman po yung sa mga browser, no? Yung mga naiiwan na mga username or password. So yan po si LGUA, yan lang po yung nakita namin. Si LGUB naman, again, yun, open ports din, pero these are normal ports. HTTPS, ginagamit nyo sa internet. Malinis din po si LGUB. Wala kaming nakitang any employee credential leak, any stealer log, or pinag-uusapan sa dark web, etc. So okay naman po siya. No? Unlike kahapon, yung inatinan ko po, nag-present din po kasi kami sa isang manufacturing event kahapon, yung pinakita ko po ron, napakaraming target po. No? Yung mga email addresses naka-expose, may nakitang mga open ports, may nakitang mga credential leak, di ba? Pero sa inyo po, sa LGU, so far, malinis naman po. Si LGUC naman, ito po yung nakita namin, yan, may mga 600 email address yan. Kasi ang napansin po namin dito, may mga LGU pa po tayong gumagamit ng mga Gmail account, no? Gmail, Yahoo, di ba? Hindi pa po na gumagamit ng .gov.ph, no? So, dapat ma-secure po natin to kasi magiging targeted po to sa phishing campaign, no? Pero overall, okay naman po based sa reconnaissance namin, hindi po masyadong targeted kayo, no? Pero ang sinasabi ko, wag din po tayong magpakampante dahil hindi naman po ibig sabihin na hindi tayo target ngayon, ligtas na tayo. So dapat mas mag-prepare po tayo, no? So to end my presentation, I want to say this, no? Yung dedication to cybersecurity forms the cornerstone of trust and progress in our community. So yun po yung importante. More than the effect of cybersecurity, pero dapat ngayon ito na po yung mindset natin. We have to shift our mindset, dedicating din po sa cybersecurity. Kasi ito po yung bubuo ng safer, yung sinasabi nga po namin, safer and secured Philippine cyberspace. So with that, maraming salamat po sa pakikinig. I hope marami po kayong natutunan at least nakapagbigay kami ng insight sa inyo. Ino-open ko na po yung floor for any questions that you may have po. Salamat. Back to you, Mr. Moderator. Yan. Yan po. Thank you po, sir. We'll wait po for some questions. Pero may na-receive naman po kaming questions. Let me read lang po yung ibang question. Okay lang. Yan. So, what resources and tools do you recommend for LGUs to enhance their cybersecurity capabilities, especially for those with limited in-house IT expertise? Oh, yan. Oo, tama po yan. No? So, napakarami po kasing tools na available naman talaga sa cybersecurity. No? Pero tama yung tanong, isa talaga sa problema natin ngayon, especially sa mga local government, even sa agency nga. Kausap ko si
Yusek Jeffrey Ayan din nung isang beses, may isang event kami magkasama. Nasabi rin niya sa akin yan, sabi mo, Alex, ang problema namin sa government talaga, kulang kami sa mga cybersecurity professional. Even DICT, di ba, meron nga lang daw silang 4 talaga na nakakaalam sa cybersecurity. Ngayon, meron naman pong way, no, na it's either bumili kayo ng sarili nyong tool, pwede po yun, marami po yun, or maghanap po kayo ng trusted partner na pwede nyong i-outsource. Ang tawag po nila ron is managed security service provider. So kami, sa EPLDT, ginagawa rin po namin yun. So marami rin po kaming customer kasi kami, nag-build po kami ng sarili naming SOC. Hindi naman po namin marekomenda, for example, sa isang LGU, sa isang ahensya, na mag-build kayo ng sarili nyong SOC kasi napakamahal po, napakalaki po ng gastos doon. No? Ang kailangan nyo lang naman po is visibility, kailangan nyo may tutulong sa inyo to augment yung capability. Yun, pwede po kayong mag-outsource sa mga third-party provider like EPLDT in terms of cybersecurity and PLDT Enterprise para tulungan kayo to do the cyber road mapping sa inyo, magkaroon ng visibility kayo sa mga asset nyo. Kasi nasa amin na po yung technology and expertise. So hindi nyo na kailangang i-reinvent yung wheel, i-extend po namin sa inyo yon as partner or as customer ng PLDT Enterprise at EPLDT po. Ayan, so thank you po, sir. Tapos may nag-chat po dito sa ating chat box. Ano po yung best security for cloud naman po? Oh, yan, oo. So again, you cannot say naman na na there is always a best security, no. Sinasabi nga namin ngayon sa cybersecurity, there's no 100% security. Wala pong makakapag-assure sa inyo na 100% security kayo. But applying the best practices, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, defense in depth. Sa cloud naman po, paglipat nyo sa cloud security, ang importante pong protektahan dyan, yung workload, yung application, yung perimeter ng cloud nyo. So again, you have to take a look at cybersecurity on an end-to-end perspective. Hindi lang po basta isang domain siya. Dapat maglagay kayo ng multiple layers of security. Ngayon, kung sa cloud po, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang kailangan nyo protektahan, una, perimeter, the workload, the application, etc. Dapat ma-set up nyo po yung controls doon sa mga bagay na yon. To be able to say that at least you have a secured cloud infrastructure. Again, meron din po kaming meron din po kaming comprehensive cloud security solution po sa EPLDT. So you just have to reach out to your specific RMs. Pwede po namin kayong matulungan to build that one. Ayan, so thank you po, sir. So another question po, can you share insights on the role of public-private partnerships in strengthening the cybersecurity postures of LGUs, and what benefits can be derived from such collaborations? Oo, maganda po yan. Maganda po yan. Sa matter of fact, sinimulan na rin po natin yan. Meron pong tinatawag ngayon na PSAC or yung Public Sector Advisory Council si Presidente si Presidente Bongbong Marcos. And ang PLDT po, part ng member po kami ng PSAC ngayon. Tumutulong po kami sa gobyerno right now, especially dun sa mga recommendation pagdating sa cybersecurity. Kasi kailangan po talaga nating magkaroon ng synergy ang public sector at ang private sector Kasi unang-una yung expertise nasa private sector po, no, kailangan nating ipasok. Pero ang dapat po mag-lead talaga syempre ang government, no. Government should be the one leading the pack in terms of, the overall cybersecurity strategy for the nation. Papasok po ang private sector to share our expertise, to share our experience, to share our tools and technology. And then we work together to synergize and, collaboratively protecting the whole Philippine cyberspace. Sinasabi nga po nila, hindi na lang po ang pinoprotektahan natin ngayon, air, land, sea, yung mga teritoryong pinoprotektahan ng military forces po natin, no? Cyberspace is another territory that we need to protect. And the best synergy would be that, tama po yung sinabi niya, private and public partnership po, yung PPP po talaga. Thank you po doon sa nagtanong. Very, very good insight po. Ayan, so yun nga po, bali parang na-share ni
ni Sir Alex na yun, may current technology naman po na napro-provide si EPLDT. So go signal na lang po siguro ng mga heads natin if ma-avail or i-avail po. Yan. Mhm. So other question po is signs po. Ano po kaya daw ang mga signs na nahack po ang ating device like cellphones or mga laptops or desktops? Yun, on the spot, no, you could observe, ang tinatawag po namin dito behavioral analytics. No? So, tingnan niyo po yung behavior ng mga device nyo. No? So, for example, yung cellphone nyo, bumabagal na yung processing, nagahang na. So, maaaring may ibang prosesong tumatakbo dyan, even sa computer. So, kailangan nyo laging i-update yung software nito, kailangan makita nyo yung nangyayari dun sa devices nyo. No? So, pag meron kayong inclination na parang compromise kayo, pwede nyo nang i-reformat yan or burahin lahat ng data. Start new, no? Start fresh, no? So, ganun naman po usually yung mga spot nyo po yung mga unusual behavior. Pag may nakita kayong unusual, scrutinize, tingnan nyo na po kung definitely may nangyayaring something na iba na po. So, gaya ko, sa laptop ko po, di ba sabi ko sa inyo, it's either pinoprotektahan ako ng corporate network namin. Pero ako sa sariling laptop ko, may mga security measures din po ako. May mga application or software akong tumatakbo na nag-hide sa akin sa internet. Pag kumokonek ako sa public wifi, dapat protektado ako. Yung mga ganun po. Never transact online transactions, especially involving banking sa mga public wifi po. Huwag niyo pong gagawin yun. No? So, be safe, be secured. Ang sa akin po, more on the mindset of vigilance and paranoia. So yun po yung importanteng inculcate nyo. Even though you're not too technical about cybersecurity or IT, pero yung mindset mo na, alam mo yun, may scam ako, huwag kong i-click, di ba? Never click anything that you see. Pinadala sa'yo sa text, pinadala sa'yo sa email, di ba? So again, it is up to you to protect yourself. Walang po protekta po sa atin, kundi yung mga sarili natin. So being paranoid and being vigilant will save you most of the time sa mga cyber attacks po. Yan. So siguro ang keynote po dito is yung mga being paranoid kasi yun nga, Yes. pag takot kayong i-click or if it is too good to be true, yung mga nakikita nating links is yun nga, most commonly is scam po yan or ano. Yan, so madami nang nagbagsakan po ditong question sa ating chat box. So allow me to read na lang po ulit, sir. So, yan, so sa sample po nung sa LGU po natin is tama po ba na iisang firewall software lang po bang pwedeng magamitin or mas maganda po ba if multiple firewalls? Again, it depends, no? Yan, gaya ng sabi ko kanina, hindi forget may firewall tayo, secured na tayo, no? Na meron tayong firewall dun sa infrastructure natin. So again, that's false sense of security. May iba pa pong attack vector na pwede kayong pasukin and hindi naman po lahat na haharang din ng firewall o na i-evade na rin po kasi yung technology ngayon. Now, to the question, pwede kong sagutin yon gaya ng ginagawa namin sa PLDT. May tawag po kaming tiering, no? So for example, for the firewall technology, kasi yung firewall po ginagamit normally sa perimeter security. So meron kami tinatawag na Tier 1 firewall. Pag sinabi niyo po Tier 1, ito po yung nakaharap sa internet, yung facing sa internet bago pumasok sa infrastructure nyo. Meron din po kami tinatawag na Tier 2 firewall. Ito naman po yung facing sa mga data center namin, yung nagpo-protect sa mga data center namin. So layered po. Ang tawag po doon, layered defense. So makalusot man siya sa Tier 1 firewall mo, meron ka pang nagpo-protect na Tier 2 firewall mo sa internal mo naman, di ba? So again, papahirapin po natin yung buhay ng hacker na hindi lang siya makapasok basta-basta sa pintuan natin. Kumbaga, yung pintuan mo, yung bahay mo, yung pintuan mo may 5 lock, di ba? Bago siya makapasok. At pagpasok man niya, ma-breach man niya yung unang pintuan, meron pang isang pintuan sa master's bedroom bago niya makuha yung mga alahas mo, relo mo, o pera mo, di ba? Yun yung sinasabi nating layered defense po, no? If I may analogize on a simple term. Nakamute pala po. So ito po, sir, is parang nahingi po ng inyong advice. So as an aspiring cybersecurity or government employees, ano daw po ang tips or roadmap na pwede nyo pong mabigay para sa mga aspiring po nating Oo. employees?
Napaka-in-demand po ng cybersecurity. Ako, kung ikukwento ko lang po sa inyo yung background ko, hindi naman po talaga ako nagsimula sa cybersecurity. Ang background ko po talaga is network and IT, no? So, building telco networks. Pero dumating ako dun sa time din na nag-isip ako, kasi ako, ahead parang ini-envision mo sa career, ganun ka dapat. You need to always reinvent yourself, no? Tingnan mo ano yung technology or ano yung puputok in the next 3 to 5 years. So that time, siguro 2014 ako nag-shift sa cybersecurity. Wala pang masyadong cybersecurity professional. Pero para sa akin, ang dami na nakakaalam ng networking, ang dami ng magaling. So ano kaya yung sunod na isi-shift ko na expertise? So I decided to go to cybersecurity. And true enough, no, true enough, 2 years after that, pumutok yung cyber sa Pilipinas, no, na nangangailangan sila ng mga professional. Nandun na ako, nakapwesto na ako. Ngayon, sabihin ko, cybersecurity will still be in demand in the next 5 to 10 years. Kaya kung gusto niyo mag-shift ng cybersecurity ngayon, this is the best time to do. Now, focus. Ano yung pwede mong i-focus sa cybersecurity? Gaya ng present ko kanina, you could do AI, ML, DevSecOps, di ba? Yan yung mga bago ngayon. Basta tingnan niyo yung mga bagay na wala pa ngayon na pwedeng maging relevant in the next 3 to 5 years. Doon po kayo luminya. At sigurado po, sisiguraduhin ko sa inyo, maganda po yung prosper ng career nyo pagdating sa cybersecurity. Ayan. Ayan, thank you po again, sir. So ito na po yata yung last question, I think. In the era of IoT and 5G technology, what strategies can be adopted to secure the growing number of connected devices and network in the Philippines to prevent potential cyber attacks and data breaches? Oo, napakagandang tanong yan and very relevant yan. Yan dati yung challenge ko when I was heading, nung nandun ako sa internal PLDT group, cybersecurity, kasi hawak ko yung architecture and engineering side ng cybersecurity. So active po kami na nagdi-deploy ng 5G tapos nagbibenta ng IoT. So nightmare po sa akin yun as the architecture engineering head kasi kumukonect po lahat yun sa network ng PLDT. So lahat yun may IP address, lahat yung connected sa internet. Again, lahat ng connected sa network mo could cause compromise to you, di ba? So naglatag po kami ng strategy and framework to be able to do that, no? So this is a highly technical, highly technical matter. I'll try to explain it, on a layman's term. So may mga frameworks kayong pwedeng buuin to be able to isolate, no, secure yung mga parts ng infrastructure nyo. Ang tawag po doon network segmentation, no. So pwede nyo i-segment yung network nyo gaya nung kanina yung sa na-hack dun sa IoT sa IP camera. Ang problema niya kaya siya na-hack yung database niya, yung IP camera niya, the same segment do sa mga web server niya, sa email server niya, sa mga database niya. So dapat hahati-hatiin niyo po yung network, no. Ibig sabihin doon, meron ka yung mga highly critical data mo or highly classified data mo, ilalagay mo sa isang zone na tinatawag mo, for example, highly restricted zone. Nandun yung mga firewall mo, IPS mo, IDS mo, pinoprotektahan yung zone na yon. At walang ibang makakapasok doon kundi yung mga allowed lang. The rule of least privilege, no? Ngayon, doon sa iba, so okay lang na mag-ano ka. So again, it is a layered control, layered approach, and with the right cybersecurity strategy in place. Ganun mo siya poprotektahan. Kasi hindi tayo makakaiwas doon. May mga bagong technology talaga na darating. And you need to secure that. And now, meron din kaming ron sa 5G, no? So, we are trying to conceptualize right now of doing a private 5G. Kasi yung 5G, di ba, connected sa internet yan. Now, to protect the IoT devices which are connecting to 5G, ginawa naming isolated. So parang hindi nakakonect sa internet yung 5G network na yon. Ang purpose lang niya is to interconnect yung mga IoT device. So parang shinade mo siya sa internet. Hindi mo siya pinalabas ng internet, but rather nasa private network siya. So yun, isang rin yun. Isang way din to protect against hackers. No? So yun, yung mga ganong concept yung mga ginagawa natin. Ayan, so ito na po sir, siguro yung last. Meron po tayong kasamang teacher na parang who wants to learn about cybersecurity. So, or gusto magturo din po ng cybersecurity. So, what are the basic network IP administration para po marami daw po siya maturo sa kanyang mga students? Oo, kailangan po natin yan. And thank you for the initiative, sir, no?
Ngayon mas kailangan natin ng maraming evangelist ng cybersecurity. Sa akin po, ang mapapayo ko diyan pagdating diyan sa tanong na 'yan, madali lang po kasi matutunan yung ano, yung concept, hard skill, et cetera. Pero ang dapat po nating unang baguhin if we were to go to cybersecurity, yung mindset po natin. Ibang-iba po kasi yung mindset sa cybersecurity. Ako tinapon, hindi ko naman tinapon. Pero sinasabi ko, nung lumipat ako ng cybersecurity, yun yung una kong ginawa. Kinalimutan ko muna lahat ng natutunan ko before. 'Di ba? Ilagay mo lang muna sa gilid, no? Tapos, mag-focus ka, palitan mo yung mindset mo, think like a cybersecurity professional. Sabi nga po namin cybersecurity, para maprotektahan mo yung sarili mo, think like a cyber criminal. Kung ako yung hacker, paano ko i-attack yung infrastructure ng government unit? Siguro simulan ko yung website ng government. Siguro ito, 'di ba? Think like a hacker, think like a criminal, 'di ba? Ganun po nagsisimula. Ngayon, kung ang gusto niyo naman po is to spread awareness or education in terms of cybersecurity, pwede niyo pong simulan yung mga basics, no? Yung protection, mag-aral kayo ng yung IP networking, okay po yun. That's a foundation ng networking eh. Pero yung cybersecurity is another discipline, no? So it's another animal. So marami naman pong available na na tutorials online. Siguro magsimula kayo dun sa foundation muna, no? Yung basic concepts ng cybersecurity, and then little by little you go to advanced courses, 'di ba? Gaya ko po, no, kahit practitioner na ako, I still enroll. Gaya nun, nag-aral ako sa Harvard during pandemic, nag-enroll ako ng cybersecurity course. Sa Asian Institute of Management, nag-enroll din ako. So, kailangan pa rin yung upskilling. Dapat continuous po kasi yung learning sa cybersecurity or any other IT IT field, no. Hindi po tayo pwedeng huminto mag-aral. And kung ako po ang tatanungin niyo ngayon, siguro mag-focus po kayo dun sa sa mga bagong technology na like yung AI, ML. Yan po kasi yung mga susunod na kailangan natin ng mga evangelist, no, or mga cyber preacher nga kung tawag po nila. Ayan. So, thank you po, sir. Ayan. So, I think Thank you. wala na pong further questions. So, ayan. So, allow me to share po our appreciation for, ayan. So, let me share po this certificate of appreciation. Yeah, Mm-mm. so certificate of appreciation is presented to Sir Alex Bernardino for his invaluable insights, experience, and expertise shared with participants of the training entitled Calabarzon Cyber Talks with LGUs, conducted by the Department of Information and Communications Technology Region 4A and held on October 26, 2023 from 10 o'clock a.m. to 12 o'clock p.m. po. Ayan. So, thank you po again, Sir Alex, for your unwavering support on supporting the DICT in celebrating our Cybersecurity Month. And yun nga po. So, Mm. meron po kayo, sir, any parting words for our participants? Oo, yun. Again, salamat ng marami DICT, no, for trusting EPLDT and PLDT Enterprise. And rest assured, Director Cheryl, we are in full support in any of your initiatives, especially this kind of awareness session for different government units, different segments of our society. And sa mga participants po natin, salamat po ng madami, and let's help each other, no, sa tinatakbuhan nating cyberspace ngayon. Again, I want to highlight, be vigilant, be paranoid. At the end of the day, protect your own family then in terms of, cyber attacks, etc., yung mga scamming na nangyayari. And let's all promote, no, to have a safer Philippine cyberspace. So yun lang po yung sa akin. Marami po salamat sa pakikinig nyo. I hope magkita pa po tayo sa mga susunod nating mga session with DICT. Okay. And po, thank you po again, Sir Alex. So, hoping po na meron tayong future partnerships po again in our mga trainings. Ayan. So, Okay, salamat po. thank you po, sir. Now, let me share na po yung our evaluation form or link po para sa today's session po. Yan. So, the evaluation link will be available till tomorrow, 8 o'clock a.m. po. Yan. So, kindly answer na lang po ng evaluation link.
Tonight po pala, 8 o'clock PM, and make sure po na ma-answeran po natin yung ating evaluation link para maka-receive po tayo ng ating mga e-certificates po. Ayan. Ayan, sige, bali, i-paste ko po pala ito in our chat box para mas madali nating makuha. Ayan.